Good evening guys, no. Ayusin lang natin yung ating ah, recording. Ayusin lang natin 'to. Itong ating nakakapanibago ang update ni Zoom. So guys, good evening sa inyong lahat. Nagkasama-sama tayo ngayon. And the good thing is this is just a start of our weekly webinar with Asasi o HFM markets and Forex broker, and we have the Asasi crypto and Forex community. Ngayon yung malalaman bakit Asasi yan. Pero doon sa ibang mga student ko, alam na nila yung pinakadahilan no, kung bakit ito Asasi. Well, pag-usapan lang natin guys ngayon, ano ba yung meron dito sa mga webinar na to. So unang-una, this is a free learning about Forex. Naka-focus tayo sa Forex. My advocacy kasi is to help people who doesn't have also funds and money na matutunan ang Forex. And sabi nila, ang hirap kasi sa YouTube o self-learning nang walang mentor, nahihirapan sila. Dahil una, sabog-sabog yung information, napakaraming information. So, may advocacy, kaya ako may YouTube channel talaga is to teach free. Kaya lang, syempre, yung iba gusto talaga ng one-on-one. So, yun yung may mentorship. Pero to be honest, nung nalaman ko rin yung mga price na mga one-on-one mentorship, sa akin ay isa sa pinakamura kasi this is not a business. Kaya lang, hindi ko rin pwedeng i-free yung one-on-one kasi nakita ko na yung ibang mga scholar ko, hindi sineseryoso kapag ka natanggap nila na free. So, the good thing is, with the help of HFM, Forex broker, which chinek na natin yung legitimacy, no? Last time doon sa isang video ko sa YouTube, nakita natin how legit it is at kung paano madaling mag-deposit, then na-try ko na rin mag-withdraw just to see, and I already checked the spread of this broker. Nakita ko na talagang competitive siya. At ang good thing is long-term kaya niyan tulungan ang community na asasi at the same time yung ibang mga tao to have a free education in Forex na hindi susunugin ang pera nyo na, uy, register lang kayo dito, ganun. Sabi ko nga, wag munang mag-register yung wala pang kaalam-alam at especially yung hindi pa nagbabasa ng chart. Okay? Wag muna kayong mag-trade. Register, sorry. Mag-register sa HFM, libre yun. Ngayon, binigay ko yung details dito sa Asasi public community natin. Now, pag-usapan natin, Coach, ano ba matututunan natin dito sa ating bagong webinar na to? Di ba, Coach, meron ka ng Forex 101? Tapos, meron ka pang, ang dami mo pang technical analysis. Una, we will go to Forex lessons simplified. Una yan. Pangalawa, I tried to create a modules na maintindihan and live para sa mga tao. Pangalawa yon. Good evening po sa mga bumabati sa chat. So right now we have around 20 participants. Dadami pa to. Okay. So yun yung isa sa nakita ko na maganda pag-uusapan natin ngayon. And then ito pa. Punta lang ako sa ano natin, no. Merong iba kapag ka nag-aral ng Forex, ang gusto ko agad, kumita. Hindi, kailangan ko kumita agad. Walang nag-guide sa kanila. So, I'm here para magbigay sa inyo ng advice. Yung time ko, I dedicated my time every week. Wala lang commitment ng araw ha, tsaka ng oras. Depende yan. Minsan, weekdays, and then weekend. Depende rin sa availability ko. And then, ang good news naman dito, ito, katulad yan, recording ito na ilalagay natin sa YouTube. Kaya lang, Coach, ano bentaha kapag ka umattend ako live? Alam nyo na, parang sa class. Iba yung nanood ka lang ng recording sa klase nyo nang nandun ka mismo. At nakakapagtanong ka sa teacher, nakakapagtanong ka sa professor mo, ano po ba to o anong gagawin? Yan. Now, ang gagawin natin is ano yung mga matututunan natin?
So ngayon, we have the basic terms in Forex. Matututunan natin yan. And then in the other day, we have day 1, day 2. To be honest, hindi ko alam kung hanggang anong day tayo matatapos. Kasi I tried this to be a lifetime na magbibigay ng uh, mentorship freely with the help of HFM Forex Broker. So we have fundamental analysis, pag-uusapan natin, sentiment analysis, and we have also trading psychology. Sa, ano yan, titingnan natin kung ano yung mga papagsama-samahin natin. At ang pinakamahalaga, technical analysis. Ito na yung pagbabasa ng chart. Kung makikita nyo sa Asasi Public, kanina nga pinag-uusapan namin ni Sir John Mork. Ika lang nawala yata siya. Kanina ayun, sorry, Joe Mark, no, pinag-uusapan natin. Napakarami na nating strategy mismo doon sa Asasi Public Group. I hope guys, nandun na kayo sa Asasi Public Group. Asasi Public Group, SME ICT, papakita natin later on. Ang daming strategy, hindi mo ngayon alam. Halimbawa, tinuro ko na sa YouTube ang indicators. Maging sa sa mentorship ko, tinuturo ko 'yan para may knowledge. Tinuro ko na rin ang smart money concept. Meron ding ICT. Ano ba 'yon? Smart money concept nakarelay lang sila sa candles. Pero ang talaga originally yan, si ICT, actually si Michael Huddleston, which ang tawag niya sa community niya o doon sa trading tutorial niya, mentorship, 2016 siya sumikat. Kauna-unahan siya sa YouTube na sumikat sa mga ganyan is yung Inner Circle Trading, ICT. And then yung ibang mga student niya gumawa ng ibang version pero same concept, doon nakilala yung smart money concept. And then meron din tayong Wyckoff theory. Tinuro rin natin 'yan. Elliott wave. Okay? Pero bakit kailangan natin ng simplified? Siyempre, diyan papasok ang ASASI. Guys, ang ASASI is an Arabic word for basic. If you don't have a solid foundation of basic sa anumang skills, it will be hard for you to be profitable or to be successful. So with you mastering the basic, it will help you to be consistent trader. Okay, tandaan niyo 'yan. Kahit ang doktor, kahit na sabihin natin mathematician, kailangan alam mo muna ang addition tsaka subtraction, no? Bago ka mag multiplication tsaka division. Same with trading. So sisilipin natin 'yon, yung indicator, yung price action, sisilipin natin 'yon. Magtatagal tayo doon. Kaya lang baka mga after 2 months 'yon or after 1 month. Doon tayo magdi-discuss ng mga technical analysis. Pero laging simplified lang na strategy and then tanungan lang tayo. Okay, so start na tayo, pati yung create trading plan ha. And don't forget, umpisahan na natin ngayon. Okay? May mangyayari kung bakit ko hihingin to sa inyo. Okay? Mamaya natin sasagutin, Ma'am Elsa, yung tanong nyo. Ika-clarify natin yan sa mga registration sa HFM. Talagang medyo mahigpit po sila no, sa security, especially kung saan ka nakatira. I-discuss natin yan later on. Okay, so punta na tayo dito sa pinaka-lecture natin for today. Share screen lang ako. Share screen 1. Okay. Aha. Ito ating pag-uusapan ngayon. And then I'll just check my Zoom and the chat para nakikita ko yung chat nyo and the participants. Okay, don't forget guys, this is time to type na yung registration ID nyo na nagsisimula HFM ID na nagsisimula normally sa number 5. Okay, 53, 52. I-type nyo na ngayon. Kaya ako pinaparedy yan. Kasama yan sa icebreaker natin mamaya. Don't forget, i-type nyo na. Bago tayo pumunta, I give you one minute para gawin yan habang imiinom ako ng tubig. I-type nyo na yung HFM ID nyo sa chat box natin ngayon.
Thank you, Sir Milliard. 5371814. Gagawa na ako ng notepad. Tandaan niyo lang yung ano nyo ha. Ita-type natin yan. Baka magsisi kayo pag hindi nyo tinype at mamaya may ginawa ako. Ano kaya yun, coach? Ayan. Actually, kinaka-copy-paste ko na ngayon, ano? Baka kasi may makaligtaan ako eh. 2359 si Sir Jerry. Tapos na pala si Sir Jerry eh. Hindi lang niya sinabi kanina sa ano. Ang huli ko, 5359. 2359 ba? 2359. Okay, 5995 ang susunod. Okay, 51644. Si Ma'am Rose, 438 ang huli. Ang dami na rin pala, no? Si Sir Paul, 429. Okay. Hindi ko na to verify kung under my link but for the sake of parang marami to Sir Paul ah. Nagdoble 42978. Nagdoble yata 7 ano? Sir Paul. Sir Marvin 188. Sir, sinong Jong to? Sinong Jong to? Hindi ba hindi naman to si Sir John Clear, no? Sir John Ray, kailangan mag-register kayo dito sa link na sinabi ko. Hello? Oo. Register kayo. John Camacho from Dubai. Register lang kayo. Sa taas, makikita niyo yung 5. Right side. Okay? So, yan. Tignan ko. Ayun, meron pa, Sir Eric. Sige. Ato 3. Sige. Trading, ano yan? Account, sir. Yung Sir Eric, yung 3. Pero consider ko na rin yan. No worries. Start na tayo, sir. Type nyo lang. Ayun. Correction, 429. Pasyadong marami to. Trading. Anyhow, consider ko na kayo. Si Ma'am Elsa, meron na ba? Ha? Okay. Wala pa. Ngayon lang. Okay. So start na tayo para matapos natin yung pinaka-lecture natin ngayon. So guys, can you type 1 kung klaro naman yung ating uh, presentation, yung nakashare sa akin? Klaro? Okay, good. That's good. Okay. Now, what is Forex? So, mababasa niyo yung sagot kung ano yung Forex Foreign exchange market. So, it's the place where the currency are traded, exchanged from one another. May pahabol daw si Sir Joe Mark. Sige, Sir Joe Mark. Walang problema yan. Now, ito tanong ko. Guys, tanong ko sa inyo. Sino dito ang hindi pa na-experience ang Forex trading? Hindi pa. Just type 8 kung hindi nyo pa na-experience. Sir Jerry. Sir Fall. Sir Princess Burog. Sorry, Ma'am. Emmanuel. Okay. Jong. Okay. So, ang pagkaalam nyo, guys, hindi pa kayo nakaranas ng Yes, forex ma'am. market, right? May na-unmute yata. Okay. Hindi nyo pa naranasan, correct? O, ito naman ang tatanungin ko. Sir Jerry, pwede kayo mag-unmute? Ano tayo? Participation muna tayo. O, kaya ba? Okay, o sige, ganito na lang. Yung mga sumagot ng 8, yung mga sumagot ng 8, Sir Jerry, Sir Paul, Ma'am Princess, Ma'am Emmanuel, and Sir Jong. Ito, ang tanong ko sa inyo. Sino sa inyo ang nagpapalit na ng dollar to peso? Matagal na. Okay. Hindi, ganito yan. Sir. Gawin natin para no. Kung oo, mag-type kayo ng 1. Okay? Kung oo, nagpapalit na kayo ng dollar to peso. Kung hindi pa, doon sa sumagot ng 8 type kayo ng 3. Yun. Nakuha nyo. Guys, if you ever travel to another country or you have a dollars and you exchange it to peso, Ya sus lan. kanino yun?
If you change it to peso, then you already exchange the money Copy. doon sa currency natin. Meron pong ano, sorry po. Sorry, ayan. Sorry kung may Copy. sino siya? Merong ano siya. Okay. Game tayo, game lang. Ngayon, ibig sabihin, nagkaroon na ng foreign exchange. So, normally yan guys, kaya tinawag yan na forex, short for foreign exchange. Ngayon, nagte-trade ka ng currency from one currency to another currency. So, pagka sinabi mong forex talaga, laging katumbas niyan ay may dalawang Yes. pares. 'Di ba? May dalawang pares. Ayun, mute lang natin. Pasensya na po. Mute lang po yung na aksidente siguro. Okay, so that's forex. Kapag ka nag-exchange ka, kung saang lugar ka nag-exchange, 'di ba? Ano tayo sa exchange booth na tinatawag. Okay, what's happening? Meron nakakapindot ng share screen. Mm, sorry guys ha, yung ating share screen ay nagugulo. May nagda-drawing or napipindot niya accidentally. Okay, ingat lang po tayo para makapagtuloy-tuloy tayo. Copy. Sorry magki-kick ako pagka hindi niya nakaka-disturb po tayo. Teka lang mag-aano ako, mute, allow, okay. So, hindi na muna tayo mag-a-allow ng participants para mag-unmute. Mamaya na lang po pagka may tanong ako. Para makakontinue po tayo pasensya na. May nag-unmute po kasi. So now, ang gawin lang natin guys, no? Nalito ako, pasensya na. Okay, yung tinatype natin. So, back to ano na tayo, ating lesson. So that's Forex. Kapag ka yung isang currency, pinalitan mo ng isa pang currency, you are already exchanging one from another. Pero ang tanong, Coach, ano ba talaga? Bakit Forex? Nasa Forex ka na ngayon. Ngayon ang nakita niyo naman yung drawing, no? Kaya ayoko nag-share talaga ng sa public eh. Ha, check ko lang kung paano natin tatanggalin ang pasensya na, meron lang na nakapasok na kung ano-anong nilalagay sa annotation sa drawing. So we are going back kanina. Maganda yung chat natin kanina eh. Yung chat natin kanina doon sa mga sumagot ng ng 8, nakaranas din silang magpalit ng pera, right? Sabi nila, hindi ko pa naranasan ang forex trading. Pero naranasan na nila magpalit ng peso o ng dollar to peso, right? So pagka ganun, na naranasan mo na ang pagpapalit na yon, you already do a forex exchange trading. Nagpalit ka na. Pero iba pa ito doon sa ginagawa natin na may forex broker. So tandaan niyo yan guys ha, iba pa ito doon sa forex broker na tinatawag. Now, ang isa pa sa kapansin-pansin, Coach, bakit maganda ang forex? Bakit magandang kumita dito? Okay, ito ang rason. Forex market is where traders from around the world can trade currency of global countries. And the forex market is the largest financial market in the world. Ngayon, tatanungin ko kayo, ito, parang ano lang tayo, no? Question and answer. Kung i-compare ang forex at crypto, sino ang malaki? Ayun, lumitaw din si Fernando, no? Oh, Fernando. Okay. So, kick na natin. O, umalis na siya. Okay.
Remove na natin siya. Okay. Okay. Coach, si Zoom ko lang. Hindi rin to, Marbs. Okay. So, balik na tayo. Forex ang mga sagot nyo, compare. O sige, kasi i-close ko to dun sa recording. Okay, now, Forex ang sagot, mas malaki. Totoo naman, no? Para hindi na tayo magtagal, actually, kung titignan nyo itong chart na ginawa ko, ayan, ganyan kalaki. Trilyon na pumapasok sa Forex. Trilyon na pumapasok sa Forex, guys, ha? So, nakita nyo yun? Ah, ang gold, 145 billion. Sa crypto, normally kasi depende yan. No? Sa normal season, pagka hindi pa mga peak season at tumataas tayo, umaabot lang ito, normal 50 to 100. Pero umabot siya ng 500 billion nung 2021, umabot siya doon. So pagkatapos nun, ah nito lang, bumababa siya. Okay. Saglit lang guys tatanggalin ko lang yung post ko sa public. Naka-public yata yung isang link. Okay. Ano na ako ng link. Next time, tatanggalin na natin yung public. Just make sure, nandito kayo sa share screen, ano? Ha? Just make sure guys, member kayo ng Assassin natin dito sa Assassin community. Dito natin siya po-post, Crypto Army of course, sa mga GC, okay, sa Cryptoverse. Anyhow, madali ngayon, hindi na mangyayari ulit to. Pasensya na kayo. At may nakapasok tayo na mga nanggugulo lang, no? Okay? So, tama. Balik na tayo sa lesson. So, tama, no? Makikita nyo yung opportunity. Ibig sabihin kasi, kapag ang volume mo ay talagang malaki, no? Kung i-compare natin dito, sabi nga to get sense of just how large this market is, consider that the amount traded in 4 days could pay off the entire United States debt. So, ibig sabihin, if you are really, kung makikita mo, the volume itself speaks kung gaano kalaki yung opportunity mo sa Forex. Meron pang pangalawa kung bakit. Okay? Meron pang pangalawa. Ang pangalawa is Forex is regulated compare sa crypto. Dahil doon, masyadong volatile ang crypto compared to Forex. Mas safe mag-trade, pero safe na rin ang crypto. Hindi naman natin sinasabing hindi safe. Okay? Pero tandaan nyo na ngayon, ang Bitcoin is already part of exchange traded fund. At ito naman, ngayon, kung makikita natin na kahit siya ay part na ng exchange traded fund, ang crypto, masasabi pa rin natin na napakalaki ng volume na pumapasok sa Forex. Billion pa rin ang pinag-uusapan natin. Okay? So, billion pa rin yung pinag-uusapan natin. Ngayon, pag-usapan naman natin yung market session. Kasi, ito pa pala, ito may tanong ako. Dito sa isang file wala pala dito, no? Hindi ko pala naisama. Ito. Forex trader, trade 24 hours. Kung dito, makikita nyo, Monday to Friday, ang sabi. Pero bakit dito sa isang reference ko, ang sinabi, Sunday through Friday? Kung ganon, i-allow ko munang mag-unmute kayo o pwede niyo ring i-type. Bakit kaya Sunday to Friday yan? O sige, pwede na kayo mag-unmute. It depends po sa time sa UTC. Yan, Yung okay. New York, yung ano. Tama po. Okay. So, pasensya, hindi ko nakita kaagad yung sumagot. Si Ma'am Elsa po ba yun? Yes po. Okay, good. Sessions, okay. So, babalik tayo dito. Halimbawa, nagbukas ang Asia. Bukas tayo ng alas 7 ng umaga dito. Ano yun sa ano? Ano yun sa US? Gabi pa lang sa kanila. O Sunday pa lang sa kanila.
So, pumapasok yun. Ah, okay, meron na naman pumasok na bago. Salamat. Ano lang tayo, recap. Una, sa ating lesson, Forex. Forex is foreign exchange na kung saan yung isang currency, tinetrade natin sa isa pang currency. Pangalawa, bakit natin sinabi na maganda mag-trade sa Forex? Kaya maganda mag-trade sa Forex is as we all know, as we can see in the chart, Forex have 7.5 trillion daily trading volume. Compare sa crypto, compare sa gold, compare sa New York Stock Exchange, compare sa Tokyo Stock Exchange, compare sa London Stock Exchange. Then we have different session kung kailan nag-o-open ang pagte-trade, kailan siya nag-o-open ang bangko, ang mga exchange platform, yan, meron diyan, may market session tayo. Ito na, may lugar yan. Ayan yung mga major natin na lugar. Ito, katulad yan, London session, New York session, Sydney session. Ito yung Australia. Yung Asia or Tokyo. Tandaan yan, isa lang ang Tokyo tsaka Asia. Tapos, may mga oras yan. Yung oras, hindi natin ganong pag-uusapan. Kung may chart kayo, normally times 12, plus 12 yan o negative 12. And one more thing guys, no? One more thing. Pagka pinag-aralan natin tong ICT kill zone na to na tinatawag, this will help you kung ano ba yung mga pairs na magaganda na i-trade sa mga oras na yon. And normally, our favorite na mga full-time trader or yung mga matatagal ng trader is yung London session tsaka New York session. Ngayon, yung mga ganitong oras, mag-start na kami mag-ready ng weekdays. Weekdays yun. Okay? Tapos, makikita natin, lahat yan pag-aaralan din natin. Kaya kanina, pinag-uusapan namin ni Sir John Mark, no? John Mark, pinag-uusapan namin yung silver bullet. Ano ba ibig sabihin nun? Part yun actually ng algorithm of time. Sino ba to si ICT? Sinabi ko na kanina, isa yan sa mga sikat na mentor sa YouTube na nagpasika talaga ng price action. Nakatingin lang sa candles. And then, his student ni Michael Huddleston ay gumawa ng strategy na tinawag na SMC, Smart Money, which pag-uusapan natin. Ngayon, sino ba yung mga participants dito sa Forex natin? So, meron tayong central bank, mga bangko, meron tayong mga commercial company, hedge fund, investment management firm, okay, retail foreign exchange broker, mga money transfer, mga remittance, pumapasok din yung forex dyan. And then we have the private investor and mga retail trader. And that's you. That's me. We are retail trader. Ngayon, gusto ko lang basahin sa inyo yung flow ng forex market. So, isi-simplified lang natin yan. Una, meron tayong central bank intervention. So, siya ang merong significant role sa forex market. Kasi ini-implement niya yung mga monetary policies to stabilize yung respective economy ng bawat bansa. Tandaan niyo yan. Hindi rin sila pwede talaga na mag-print, no? Ng pera nila. Magiging parang paper money na lang yun. Okay? Klaro tayo. If you are, kung nakakasunod ng lahat ngayon, can you type 3 kung nakakasunod lahat? Pwede ba mag-type? Sorry naman. Yun, pwedeng mag-type. Kung nakakasunod ng lahat. Okay. Now, coach, ano yung Security Exchange Commission? Oh, yung Security Exchange Commission versus Central Bank, there are two different entities. Pero normally yan, government entities yan. Ang SEC, ang regulatory agency responsible for enforcing security laws and regulating mga securities industries. Kasama dyan yung stock exchange, broker-dealer, investment, tsaka yung mutual funds. Ang focus kasi nila ay i-protect yung mga investor. Maging fair, maging order. Sa kabilang banda naman, pagka pinag-uusapan natin ng central bank, sila yung responsible sa overseeing ng mga monetary policy. Pati yung managing ng money supply, pati yung country's currency, and regulating, no, yung mga bangko pa na iba, yung mga banking system.
na under sa kanilang jurisdiction. So both are operating independently pero they have kumbaga collaboration sa mga issue para magkaroon ng financial stability yung isang bansa. Okay? So now, yung money flow natin, balik tayo dito sa money flow. So, meron tayong interbank market na kung saan after central bank intervention doon sa mga regular trading activities, iti-trade nila sa interbank market. So, sa ibang mga bangko. Central bank, ibabato nila yan sa ibang mga bangko. And then, nandyan papasok yung mga brokers. After ng mga brokers, dyan pumasok si HFM, Forex Broker. Yung mga Forex Broker na nakikita natin sa WikiFX. And then, papasok na yung mga client nila, gusto mag-trade natin, ayan na, papasok na yung mga retail trader. So, I hope klaro tayo dyan, nakakasunod tayo dyan. So, kung nakakasunod tayo dyan, ah, iaano ko lang. Ay, mamaya, magpapapicture tayo. Okay, next. Dito na tayo. Okay. So, pag-usapan natin, ang next natin is market currency pairs, yung mga pares na tinatawag. Tandaan nyo na in order to buy a quantity of foreign currency, dito na tayo, retail trader na tayo, may mga broker, tapos gusto mong mag-trade. At least, paano ka magbabuy, magsasell? So, at least dapat naiintindihan mo to. So una, in order to buy a quantity of a foreign currency, first of all, we have to sell the equivalent quantity of currency. Kaya pumapasok na dyan yung currency pairs. And yan ang rason na laging pagka forex trading ka at pumupunta ka sa mga broker natin, you are trading in pairs. Hindi pwedeng euro lang, hindi pwedeng dollar lang. Laging in pairs. Kaya may tinatawag tayo na mga major pairs. Euro, US dollar, Japanese yen, British pound, and US dollar, which cable or sterling, yan yung mga AKA niya. Also known as US dollar, Swiss franc. Ito yung 7 major traded pairs. Okay, itong nakikita nyo yan. Okay? Tapos, meron tayong mga popular crosses o minor pairs at meron tayong mga exotic pairs. Yung mga exotic, ang laking kumita dyan, pero ang laki rin ng risk sa mga exotic. Okay? At kadalasan, malalaki rin ang spread niyan. Yung spread, maiintindihan nyo yan later on. Okay? So now, we'll go to what is PIP. Ito, mahalaga to guys, no? Para maintindihan nyo yan, yan yung primary unit ng movement ng currency ng pair exchange. Pero pinakasimple, yan yung decimal point na nakikita nyo. Dalawa yan normally. Pagka pumunta kayo sa MT4 or MT5, 1.3, punta nga tayo sa trading view. Trading view natin. Forex list tayo. Ayan, US dollar. Kung makikita nyo yan, ayan, oh, meron dito na iba't ibang ah, yan, 0.51 pero merong maliit na 5. Yun, papasok na dyan yung fractional pip na tinatawag. Pero guys, ito para lang kayo magka-idea, at least alam nyo itong mga basic na to. Kasi sa susunod, magiging importante na sa inyo rin to. Itong pip, maintindihan nyo yan. Okay, yung pip, ito lang, 130, tapos quoted 13055. So, ito, yung decimal point, na yan, dyan masasabi mo yung movement niya. Gaano ba tinaas? Okay, ha? Ito yung mga pip calculation, pero hindi naman kailangang intindihin nyo yan ng mathematically. Magkaroon lang kayo ng idea. Pagka sinabing 1 pip sa Euro USD, $10 yon. Pagka sinabing 1 pip sa GBP USD, $10 yon. And normally, $10 yan. Pagka 1 pip. Okay? Ang importante, naiintindihan nyo yung galaw, makikita nyo yan. Halimbawa, 1.3055, tapos tumaas ng 5.6. Oh, may tinaas siya na doon sa PIP na yon. Okay? At yan ang galaw,
kung walang leverage, which maiintindihan nyo mamaya, napakahirap kumita sa Forex. Okay? Pero yung PIP na yan, pinakasimple lang yan. Yan yung difference sa decimal point. Yun lang. Yun lang ang isipin nyo. Huwag na kayong ganong mag-isip ng iba. Yan yung difference sa decimal point. At yun yung movement. Tumataas ba ang pairs na yon? Okay? Tumataas ba yung pairs na yon o bumababa? O makikita nyo ngayon yan dito. O tumaas ba to? Ngayon nakasarado ang market, hindi natin makita. O yan. So, yan yung mga pips na yan. Ngayon, pati sa computation, pero to be honest, hindi ko gaanong iniintindi yon yung iba, no? Ay, halimbawa, yung tinaas nito, saglit, yung tinaas nito, hanggang dito, yan, chinecheck nila, ilang pips yan. Okay? Yan, 0.3, ito ay 0.3, ayun, 366. Makita mo yung difference? Ibig sabihin, from 1.3148, tapos doon, yun yung mga pips na yan. Kaya kung hindi ka magaling sa math, o kaya lito ka, baka, ayoko na, mahirap mag-compute. Pero wag mong ganong isipan yan. Basta ang isipin mo is yung decimal digit na yan, yung difference yan, yun yung pip pagka tumataas o bumababa. Okay? I hope klaro sa inyo yun. Next naman tayo, what is lot size? So yung lot, yun yung measurement of units of a currency pair that are being traded. So using lot simplified trading in the forex market as it provides a standard trade size. So lot size. Kasi may value ang euro, tama? May value rin ang US dollar. Ngayon, one lot nun, yan yung mga katumbas. Ilan lot size ba? Ngayon, sa margin, kung magkano ite-trade mo sa crypto, diba, magte-trade ka sa crypto, ano margin size mo? Normally, isa lang yun. Pero dito, yung margin size na yan, pwede nating tignan as lot size. Kung gaano kalaki. So, 0.001, 0.01, yan yung unit. Tandaan nyo guys, hindi nyo kailangan mathematically intindihin. Ang kailangan nyo lang ay maintindihan yung konsepto niya. So, a standard lot is normally 100,000 unit of a nominal value. Tandaan nyo yun, ha? Yun ang ah, lot size na tinatawag. Kamusta ba yung chat natin? So, guys, nakakasunod tayo. Can you type pa 1 kung nakakasunod naman? Okay, good. So, everything is okay naman, no? Naging smooth na tayo ngayon. Ayun, no? Merong isang pumapasok. 429785. Siya pa rin ba to? Kanina sino yung 429777? Tingnan ko nga. Yung nag-type kayo. Di ba na pinag-type ko kayo? Si Sir Paul, di ba? Nandito naman si Sir Paul, ah. Oh, maloko rin, no? Kinopya niyo sa chat box natin, guys. Tapos, yung 42977, yun ang ginawa niyang name sa waiting room. Ano ko na, delete ka na. Sir Paul, tama, kayo yun, di ba? Yung 4297, yung dulo ay 777. Correction po, oh. Okay, good. Ang dami talaga mga loko. Okay, guys. Ano na tayo? Last natin tong spread bago. Tapos na pala lesson. Pambihira yan. Okay, spread na tayo. What is spread? Pagka sinabi yung spread, actually, currency pairs are quoted in bid and asking price. So, bidding yan. Bid is the price to sell the base currency. Ask is the price to buy the base currency. O, simple lang yan. Minsan, pagka bibili ka, okay, pagka bibili ka, asking price. Pero kung isa-sell mo yung isang currency, ano yun? Bid. Magbi-bid price ka kung isa-sell mo.
Ngayon, ang difference nun, okay? Ang difference nun, yun yung spread. Nakuha nyo? Yung difference nun, yun yung spread. At dyan kumikita ang mga broker. Kasi, minsan masyadong malawak, malayo yung agwat. O, kaya laging tinatanong, kamusta ba yung spread dyan? Kasi nga naman, bawat pips may katumbas na dollars or kahit cent man yan. May katumbas na presyo o halaga per pip. Okay, di ba kanina pinag-usapan natin, yung bawat galaw ng decimal point na yan, pip yan. So kung makikita nyo, ibig sabihin, kung bibili ka, 1.3058. Pero pagka magbibid ka, parang ganito, sino yung bibili ng dollar? Alin ang mas mataas? Bibili ka ng dollar o magpapapalit ka ng dollar? Ano sagot nyo guys? Pwede nyo isa chat. Alin ang mas mataas? Bibili. Mas mataas. Mas mahal, di ba? Pagka bibili ka. Pagka bibili ka, mas mataas. Same here. No? Kung yung asking and bidding price, then may mga bids siya. Now, last lang na terminologies na matututunan natin dito is yung leverage. Simple lang yan guys ha. This is the loan that is provided to us, to an investor by the broker. Habang tumataas yung leverage yan, mas possible malaki ang kita mo. Pero ang nangyayari, okay, pwede ka ring mas matalo ng mas malaki. Kaya risky kapag mas mataas ang leverage. Pero, eto, may pero ako. Pagdating sa Forex, dahil nga pips ang pinag-uusapan, hindi namin pinapansin gaano yan. Kaya kahit 1,000 yan. Pero tignan nyo, ang crypto, ano pinakamataas na alam nyo na leverage sa crypto? 100x? Yes. Meron pa. Normally 100, pero may 125 pa, di ba? May 125. Pero, pansinin nyo, bakit? Kasi mas magalaw ang pinag-uusapan doon, $1, papalo ka agad, $3, $4. Eh dito ang pinag-uusapan natin, decimal point eh. Kaya pwede siyang mag-leverage. Ito pa, yun nga, pinag-uusapan namin kanina. Pagka funded traded ka, normally, ang leverage lang na allow nila, 33x. Kaya ang liit kumita. Okay? For the sake lang ng mga may idea na, no? Pero ito pa, kapit din to sa crypto. Okay? Kaya lagi namin sinasabi na yung leverage mas maganda, mababa. Especially crypto, ah. Pero dito sa Forex hindi. Kasi yung stop loss mo, habang tinataas mo ang leverage, numinipis ang stop loss mo. Tandaan nyo yan, ha? Same din dito. Kaya nga lang, dahil nga pips ang pinag-uusapan, eh, alam natin yan na hindi na ito ay ah, hindi gaanong iindahin mo. Hindi natin iindahin to. So, yun naman yung leverage na tinatawag. So, kung susumahin natin yan, ito yung mga importanteng terminology na aalamin natin, no? O na kailangan mong malaman bilang mga forex trader. Since recorded to, pwede nating balikan. Ang good thing sa recorded, mas maikli na tayo. Yung waste time na mga nakapasok na ng Google kanina, naalis natin, tatanggalin din natin yun sa recording. Tapos ipopost natin sa Facebook, no? Saka sa YouTube natin. So, ang gagawin natin ay gusto ko kayong tanungin, may naintindihan ba kayo ngayon sa pinaka-basic lang natin na terminologies sa ating basic ng Forex, A to Z, learn the basic of Forex? Meron ba kayong naintindihan? Can you type yes, ano? Can you type 8, no? Kung okay naman naintindihan niyo yung mga terminology. Okay, marami. Actually, mas marami pa tayong matututunan pagka lumitaw na tayo sa mga technical analysis. Ayoko rin kayong bugbugin ng napakaraming information. Magtagal ako dito hanggang alas 9. And then, ang makukuha nyo lang ay yung tinapi ko ng 30 minutes.
'di ba? Mas maganda ano tayo, slowly but surely. Yung iba naman diyan marunong na ng technical analysis, ipapolish na lang natin yan soon. Siguro mapaparami. Nakalimutan ko nga pala, no? Kasama sa, ayan, o i-discuss natin yung verification. Kasama ang ating MT4, yung paggamit ng MT4, magbubukas ako ng isa ng HFM MT4. Yan. Kasama kung paano Okay. Now, ito pa yung gusto kong sabihin sa inyo, no? Yan. Ayan, nag-try ako ng crypto. Sarado rin sa kanila ang crypto pagka ganito, which normal sa mga forex broker. So, mabalik tayo dito sa usapan natin. Pati yung mga indicator na magagamit natin dito, okay? Pati yung mga indicator na gagamitin natin dito, ibigay ko sa inyo. So, like for this one, pakita ko lang. Halimbawa, ito yung aking, ano ba to? US 100 pala to. Stocks to o indices. Okay, ayan. Gusto ko magkaroon ng smart money concept dito. Okay, na indicator. Yun, boom. Tapos, ayan na. Meron siyang chalk, may ganyan. Ngayon, gusto ko yung ASASI indicator. Meron ba dito? Yes, merong indicator ng, ayun pala yun, ASASI. Supply and demand zone, lalagay ko lang. Yan. So, ibibigay ko lang to once na-register HFM kayo na user. Uh, and don't forget then na mag-join kayo doon sa ating uh, group no na ASASI. Then we have the Signal. Doon sa Signal guys, ang sinabi ko nga sa inyo, doon sa Signal group natin, mahalaga na, okay, ibalik lang ako dito. Lariden. Okay, mahalaga dito sa Signal group natin. Ito ang Signal group natin. Ito naman, at least may deposit kayo na $30. Pero pera nyo yun, and I'm always saying, wag nyo munang i-trade yun, ha? Kung hindi pa kayo marunong. Just to make sure that you are serious in what you are doing na pag-register. Kasi yung iba, nagre-register lang para sa Signal, tapos di naman magte-trade. Tapos ipapasa lang pala sa iba yung signals. So we don't want that to happen in this group. Gusto natin ma-maximize yung ginawang sponsorship ni HFM and even you, kumita rin. Pero hindi ngayon, ha? Huwag niyo mamadaliin. Kasi i-take nyo kayo as a student. I-take nyo yung sarili nyo na kayo ay estudyante pa lang. Na hindi pa kayo ready to fight, kumbaga. You are just in a training. Trainee pa lang kayo ngayon kung baguhan kayo man dito. Yung mga estudyante ko, walang problema. Ngayon, ano ba maganda dito? Dito ko rin unang i-share yung ituturo naman yung indicator. Tapos, andito talaga guys yung mga technical analysis natin. And then, hindi lang ako nag-iisa dito. Marami kami. Mag-uumpisang mag-share din ng ibang information o ibang chart yung iba. And good thing, hindi namin sasabihin, o bilhin na kayo, o sell na kayo. Hindi ganun, no? Ah, ayaw namin ng spoon feeding. Bibigyan namin kayo ng chart para maintindihan nyo yan. So habang naiintindihan nyo yan, kahit mawala na kami, in the long run, matututo na kayo mag-trade mag-isa. Okay? Ayan, doon sa verification naman, so eto muna, bago tayo lumipat. So ayan yon. Tapos meron tayong assassin na, eto yung public natin. Hindi naman talaga required dito na may deposit dahil for public itong assassin natin. And then this is crypto and anything, no? Now, may tanong kanina. Double check ko lang to, ha. May tanong si Sir Anthony, yung verification. Pagka nasa ibang bansa kayo, guys, hangga't maaari, ang problema dito sa Dubai, yung proof of address nyo ay, okay, yung proof of address nyo kung nasaan kayong bansa. Problema sa Dubai, ano ba nangyari sa puro PO Box yan sa Abu Dhabi, sa UAE. Puro PO Box yan. So, kung meron kayo naman na pwede kayong ang gawin nyo is
I-PM nyo na lang ako, ituturuan ko kayo kung paano mag-register na Philippine location kayo kung wala man kayo out of the country. Bakit? Kasi guys, ganito yan. Una, ang nangyayari sa atin is you are submitting a Philippine document. So, dapat nasa Pilipinas ka. Kasi yun ang ano mo eh. Pero, yung proof of addresses mo, kung pinanood nyo yung ano dapat napanood nyo yung legitimacy ng HFM. Okay? Video, tsaka tutorial. Yung proof of addresses nyo, kung saan kayo residente. Pero may mga restricted country kasi. So, i-PM nyo lang ako kung gusto nyo ng tulong o paano yung registration ko, sir, hindi pa verify. Sir Anthony, i-PM mo ako kung nasaan ka ba, kung anong gagawin natin. Kung hindi ka naman pero kung nasa Pilipinas ka, dalawang klase lang yan. Una, panoorin nyo yung video, no? Kailangan, teka lang papakita ko sa inyo. Hanapin ko lang yung isa-share ko na about it. So, kailangan yung type of account. O nga pala, yung type of account, ang recommended natin is, ang recommended natin is premium and cent. Pwede rin ng pro, pwede rin actually lahat yan. Pero I recommend premium, tsaka yung premium, mas maraming mga pairs kasi, pati indices, mas marami kang makukuha dyan. Dito kasi may minimum na 100 sa pro eh. Eh kung ayaw mo muna mag 100, edi mag-open ka. Then you can open as many as you can na trading account. Okay, hindi ko lang alam ang maximize pero alam ko normally 10 yan. Pero tignan natin. Ida-double check ko yan sa HFM kung ano yung maganda. Ito yung ano tindahan nyo zero spread from. Hindi ibig sabihin lahat ng pairs ay zero. Meron pa rin yung iba may spread. Pero pwede nyo subukan to. Pero I suggest premium and cent ang subukan nyo. Okay? Yung isa pa may hinahawa. Ito. Okay, sa registration. So, meron tayong proof of legal existence, PLE. Okay? Tapos, ito yung personal information, yan yung ginawa nyo. Ngayon, para ma-verify kayo, yung dalawa na to. So, valid address na may ID. So, yun, national ID ng Pilipinas, merong valid address yan na nakastamp. So, kailangan, ano siya, driving license, ganun din. National ID, ganun din. So, pwede nyo gamitin yun na proof of address. Otherwise, yung billing nyo. Kung nasa ibang bansa kayo, yung billing nyo. And then, possible, tawagan din kayo sa country na yon. Pero kasi may mga restricted countries, ayan, katulad yan, only applies may mga ano yan, valid ID, may mga valid ID. Pero ito, accepted na to sa Pilipinas eh. Yung valid ID na yan, ah, accepted na siya. Okay? So, passport nyo, proof of legal existence, para malaman na talagang kayo yung gumagamit. Okay, personal information naman. Tapos yan, meron kayong registration. And then, merong ibibigay, iba pa yan sa pag-open ng trading account. Kailangan nyo mag-open. And the good thing guys is, kayo ay estudyante, open lang kayo ng, double check ko lang saglit lang guys, ipasok natin yung HF market. Ayun, may nagchat-chat na. Sa newbie po, premium, hindi po. Demo account pagka newbie. Pero pwede rin kayong mag-open. Walang cent sa UAE. Ah, Igagagayad ko kaya Sir Mark Balcos, i-PM nyo ako. Meron tayong solusyon dyan para ma-request natin yung cent. Or else, mag-premium kayo. Or pro. Or zero spread. Pero may workaround tayo dyan. Kailan PM nyo ako. Okay? Okay. So far, may tanong pa kayo? Meron kasing demo version. So, kung hanggat maaari, ipakita ko lang sa inyo yan. Kunin ko lang yung Hindi naman maselan to. 3 minutes lang na valid to, kaya enter ko lang. Eto guys, sa trading account, open kayo ng trading account, then open demo account sa left side.
Itong open demo account para mag-practice. So, click natin para lang mapakita ko sa inyo. Yan, demo premium, meron kang 100,000 balance. Demo contest, may contest din ng virtual to real. Yan. So, ayan, pagka nanalo ka, may live account credit ka. Tignan natin kung ano yung, pero for sure, hindi yan withdrawable. Okay? So, pwede ka rin sumali dyan sa demo contest para magkaroon ka ng $2,000. Live account credit ang mangyayari sa inyo, prices. Pero marami kang kalaban dyan, ah. Yan, mga advanced adjustable yung leverage. Ito yung pang-practice nyo. Okay, pero sabi ko nga, don't trade real money kung hindi pa kayo marunong. Kung gusto nyo na mag-trade naman ng real money at medyo baguhan pa lang kayo pero nag-aral na kayo, I suggest yung margin niya, maliliit lang na dollar. Tapos yung pinakamaliit na lot size. O, di ba? Pinag-aralan na natin yung lot size. Okay? So, klaro na ba lahat, guys? Gusto ko makita. Can you just open your can you open your camera, please? Kung possible lang. Kung possible lang naman, ha? At magpi-picture lang tayo. Pero hindi pa tayo nagtatapos dito. We have around 29 participants. Naging 34 dyan, kasama yung mga bastos. Nasira yung oras natin, no? Ayan, no? Yung mga chat nila. Ngayon ko lang nakita. Okay, okay, so 1, 2, 3. Ayan, wala, may nagbubukas na. 1, 2, 3, 4. Okay, isa. Aha, saglit lang. Kailangan kong pindutin yung aking shares. Nawala yung pang ano ko. Saglit lang guys, yung pang screenshot ko. Okay, 5. Okay, saglit lang. I-save natin yan. So, ang participants natin ngayon umabot ng 30 kanina. Si Sir JM, oh. Thank you, Sir JM. By the way, si Sir JM, ang isa sa mga tumutulong sa atin ng pagbibigay ng signal. Andyan siya. Marami pa nasa waiting room daw eh. Ayoko na mag-admit, patapos na naman tayo. Pero guys, ba't kumalis yung iba? Kala nyo tapos na? Meron pa. Okay. So, lahat niyan, kaya kinuha ko, ito, kanina, meron tayong wheels. Ngayon, paki-check nga kung nandito yung ID nyo, then i-chat nyo sa akin. Bago tayo magtapos, okay, yung mga hindi nakapag-submit ng number nyo kanina, yan. So, tatawagin ko isa-isa. Ayan, yung hindi nakapag-submit, submit nyo na ngayon pa. Okay, si Sir Paul, ito yung 77 eh, sobra. Pero ilalagay na natin yan. Okay. Tawagin ko lang 537-181, 18154, 5400-2371, 5400-1075, 5400-2383, 5400-2359, 539-75995, 513-644, 53800-438, 429-785-377, 506-8818, 539-86261, 308-83774, 534-1878, 5400-2767, 48-68166. Sino ang wala dito? Kung wala ka dito, please type mo ngayon yung sa'yo. I-add ko ngayon. Meron ba? Yung wala pa, ayan, si Princess Burog. Sure ka, wala. Teka lang ha, 75. Eh, meron ka na ma'am. 541075. Sir Jerry, 2359. Meron na sir. Ayan oh. 2359. Okay. Ready na kayo? Kung ready na kayo, ang okay, ang mangyayari guys, on the spot,
bibigyan ko ng GCash yung dalawa na 500 pesos. Pangkape nyo tsaka pang Starbucks. Okay? Pangkape nyo tsaka pang Starbucks. So, ready na kayo? Pang Starbucks, si 5371854. Parang ito yung una. Sino siya? Sino siya? Si Sir Milliard. Wow! Sir Milliard, patype ng ano nyo, ng GCash nyo. Ngayon din. Ora mismo. Teka lang ah. Oh, siya yung nauna. Okay, 0976 6363 no? 6363 7350. Aha, ulitin ko. Bakit ganon? 09763. 73 yung isa niya. 6359. Bakit ganon? 50 pala. Sorry naman, ang labo ng mata ko. Yun. Double check ko. Tama ba to, sir? K ang ano? KLRRE. Tama ba yon? 0976363. Oh, kita mo? 0976363. Oh, 7073. Ano pala yan? Sorry, sorry. Kita mo? Ulitin ko 0976 363 0976 363 7350. Okay. Ayun, sir, tama. MID Milliard A. 0976 363 7350. Tama? Yes po, coach. Paki-check kung marireceive nyo na ngayon. Teka lang Yan, submit na. So, yun, screenshot natin. Sir, na-receive na po ba? Paki-type yes, receive. I-screenshot ko yan, i-PPM ko. Okay? So, gawin natin ay, na-receive na po? Yes, receive. Salamat po. Okay, good. So, aalisin na natin si Sir Milliard kasi nakakuha na siya ng 500. So, last tayo. Sino naman yung ating 500 winner? Pang kape, pang Jollibee, habang nagte-trade. Uy, 3088374. Sino to? Sino to? Nako, kung siya ay umalis, mariresearch ko to sa chat eh. Baka umalis siya dun. Kasi parang nag-23 na tayo, di ba? Wala. Walang aamin. Teka lang i-search ko lang yung ano. Nakita ko to kanina eh. Makikita ko sa participants. Wala. Nawala. Okay, new messages. May nagpahabol pa. Ayun. Sir Eric ng ano, Sir Eric F. Nasa participants pa ba? Ayan, nandito pa si Sir Eric Teka nga, ano ko yung chat. Tama. 774. Sir Eric, nandiyan ka? May GCash ka? Yes po, pasend na po ngayon. So may nanalo na ng 500 pesos pang kape.
pang Starbucks, tsaka Jollibee. Hindi po natin sponsor ang Starbucks at Jollibee. Nabanggit ko lang po yun. Okay, so pasend po ng GCash 500 tayo, send, Express send. Hindi natin gagawin to pero malay nyo sa next magbigay ako ng isa. Okay? So number 094620. Alaw ko na nga palang mamaya. Sige. 09462043 734. Mali na naman ako. Ang labo na ng mata ko ah. Tunay nang napindot ko pala, hindi 20. Ulitin ko. 2043 734. Okay, 500. Sir, Sir Eric, tama po ba to? Ayo, I'm F. Letter F yung dulo. Pero ang pusa ng pangalan, AO. AOIM. Aiko F. Aiko. Tama po ba yon? Yes po. 09462043 734. Tama. Kung tama po, paki-type 7. Okay. So, sending sir, paki-confirm kung matatanggap nyo. Saglit lang ha, kumukuha ng code. Okay. So, I send 500 po. Yes, receive kung natanggap nyo na po. Screenshot natin. I-share din natin, no? Yung receive po. Thanks, coach. Okay, good, good, good. So, ano lang yan, icebreaker natin. Actually, panghuli natin. Yung mga naka-receive. So, maraming salamat sa inyo guys. Tingnan natin, baka Wednesday ako available, hindi ako available sa next Saturday. Or minsan, Sunday ng gabi, mga alas 9 ako. Although may pasok kinabukasan. So, marami pa tayong aabangan, no? Marami pa kayong pag-aaralan actually. So, ngayon, more on technical, kumbaga, terminologies lang tayo. And then, ang pinag-usapan natin ay more on ano nga ba ang Forex, bakit maganda ang Forex. Pero sa susunod, try natin yung fundamental analysis, sentiment analysis, then trading psychology. Pag-usapan natin yan. Panghuli natin yung technical analysis. Then, creating a trading plan. Paano ka na magte-trade? Then, siguro, magsusubok tayo. Kaya maganda, weekdays. Minsan, may weekdays tayo. Para titignan natin kung paano, tama ba yung pasok o hindi or pwede i-close, papakitaan ko lang kayo ng isang live trade. Tignan natin yan. So kung wala na kayong tanong guys, can you just type mag-ano na ako, mag-unmute na ako kasi kanina hindi ko kayo mabigyan ng permit to unmute no. Yan. So gusto kong magpasalamat sa inyo. Nasaan ba 'yon para pwedeng mag-unmute. Nawala na naman ako sa sobrang bago nitong ating FB. Okay? Masyadong bago na siya. Anyhow, so maraming salamat. Can you just type 5 kung kayo ay nag-enjoy sa ating simple? Yan, maraming nag-5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 6, 7. Can you type 5? Then, possible Wednesday tayo, magtuturuan tayo ulit. So, terminologies, reviewin nyo lang to. And HFM, Forex Broker, thank you sa inyo. Don't forget to register kung gusto nyo ng mga signal group tayo. Deposit lang kayo, then join kayo. Nasa Asasi ang details, Asasi Public Group. Okay? So, I hope guys, nag-enjoy kayo dito. Nagkaroon ng kaunting aberya, may mga magugulo. Ma'am Elsa, I hope busog na kayo habang kumakain dyan. Okay lang po yan. Ibig sabihin, no, tinatsaga ni Ma'am Elsa. Dapat talaga mag-upuan na tayo eh. Sir Eric, salamat. Sir Mardre, Sir Jong, ah, sino pa ba to? Cedric, Ma'am Pay.
Milliard, Rose, Paul, Mark Santos, Sir Marvin, Marbs, Ness, Erickson, Jerry. Kanina, around 30 tayo. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay, no, at pagiging live na nandito. Naging masaya tayo. May kaunting aberya kanina pero still we manage everything para matapos natin yung session. So good evening to you guys. Don't forget, don't trade muna kung kayo ay bago pa. Aralin nyo yan. Marami tayo. Nandyan ako, nandyan yung ibang mga coaches, nandyan yung Asasi group natin. So thank you again for watching here in our weekly webinar brought to you by Asasi Public Community and of course HFM Markets, Forex broker natin. At syempre ang YouTube channel na ipopost natin to, yung Earn Money at Home Worldwide. Thank you guys and bye-bye.